Wala kang kwentang asawa, isa ka lang ATM na walang tagapagmana. Asik ng kanyang hipag. Nakatayo lang si Santiago, tahimik na pinapanood ang niti ng bayaw niyang nagtaksil. Ang imperyong pinaghirapan niya ay tuluyang inaagaw, walang sigaw. Dumilim ang kanyang mga mata, isang malamig at kalmadong niti ang sumilay. Babawiin niya ang lahat, 10 beses ang higpit. Paano ba nagsimula ang perpektong patibong na ito? Huwag kang magmalinis sa harap namin, Santiago. Isa ka lang namang makina, isang ATM na walang tagapagmana. Kung hindi dahil sa pamilyang ito, wala kang silbi. Namatay ang kapatid ko sa pagtatangkang bigyan ng anak ang isang lalaking baog na tulad mo. Utang mo sa amin ang lahat ng meron ka. Unti-unting lumayo ang paningin upang ipakita ang kabuuan ng marang yang sala. Nakatayo si Santiago Alvarado, malapit sa hamba ng pinto, ang kanyang paboritong madilim na suit ay tila naging isang mabigat na balute. Ang kanyang malalim at mapanuring mga mata ay tahimik na nakatitig sa babaeng walang awang sumisigaw sa kanya. Si Mona, ang asawa ng kanyang bayaw. Sa kamay ni Santiago ay isang tseke na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Ang halagang pinaghirapan niya ng walang tulog sa loob ng ilang linggo para lamang isalba ang negosyo ni Vicente na malapit ng malugi at ibaon sila sa utang. Humakbang palapit si Vicente, ang kapatid ng kanyang yumaong asawang si Clara. Nagkunwari itong inaawat ang kanyang nagwalang asawa. Ngunit ang mga mata nito ay punong-puno ng kasakiman at nakatutok lamang sa piraso ng papel na hawak ni Santiago. Mona, tama na yan. Pasensya ka na bro. Alam mo naman, stress lang kami sa patong-patong na utang ng kumpanya. Akin na yung tseke, ako na ang bahala rito at kakausapin ko siya mamaya. Walang lumabas na salita mula sa bibig ni Santiago. Hindi siya sumigaw upang ang ipagtanggol ang kanyang sarili. Hindi siya nagwala upang ipamukha sa kanila na siya ang nagpapakain at bumubuhay sa buong angka nila sa nakalipas na 17 taon. Subalit sa ilalim ng kanyang kalmadong anyo, isang tahimik na pagkawasak ang nagaganap. Ang kanyang panga ay tumigas hanggang sa lumitaw ang mga ugat sa kanyang leeg. Ang kanyang malalaki at kalyadong mga kamay ay humigpit sa pagkakahawak sa gilid ng tseke. Napakadiin hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko at halos bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad na handa ng dumugo. Dahan-dahan, sa kabila ng nag-aalab na galit at matinding kirot sa kanyang dibdib, binitiwan niya ang tseke at tahimik itong inilapag sa ibabaw ng babasaging mesa. Hindi siya nang hingi ng pasasalamat. Tinalikuran niya ang mag-asawa at naglakad palabas, nilamon ng malamig at madilim na gabi. Ang mabigat na paglapat ng pintuang kahoy ay umalingaw-ngaw sa kabuuan ng malawak na pasilyo, kasabay ng pinal na pagsara ng kanyang pag-asa, na ituring siyang pamilya sa bahay na iyon. Sa labas, ang ulan ay walang awang bumubuhos. Pumasok si Santiago sa loob ng kanyang sasakyan at nahawakan ng mahigpit ang manibela. Nakatingin siya sa kawalan habang ang mga patak ng ulan ay gumagapang sa salamin ng kanyang bintana. Tila mga luhang hindi niya kailanman hinayaang pumatak mula sa kanyang mga mata. Isang mapait na katanungan ang umalingaw sa kanyang isipan. Bumabaon ng mas malalim kaysa sa anumang patalim. Hanggang kailan ko babayaran ang isang utang na pumipigil sa aking huminga? Ito ba ang halaga ng isang pangako sa taong pumanaw na? O ito na ang presyo ng aking pagiging duwag na palayain ang sarili ko mula sa kadenang ito? Pumikit si Santiago. Ang mukha ng kanyang asawang si Clara ay sumagi sa kanyang alaala. Ang mga huling salita nito bago mawala ng hininga sa malamig na silid ng ospital. Ipinangako niya na hindi niya pababayaan si Vicente. Ipinangako niya na siya ang magiging haligi ng kanilang pamilya dahil wala na itong ibang masasandalan. At sa loob ng 17 taon, yon ang ginawa niya. Naging pader siya na humaharang sa bawat bagyo, naging bubong na nagtatakip sa kanilang mga kapalpakan.
Ngunit sa paglipas ng panahon, ang bubong na yon ay patuloy na sinisira at pinupukpok ng mga taong mismong pinoprotektahan niya. Binasag ng matinis na tunog ng kanyang telepo, ang nakakabinging katahimikan sa loob ng kotse. Ang pamilyar na pangalan ng kanyang pinagkakatiwalaang abogado ay umilaw sa screen. Huminga ng malalim si Santiago. Maingat na inaayos ang kanyang sarili at ibinabalik ang malamig na maskara ng isang bilyonaryong hindi kayang tibagin ng anumang emosyon. Sinagot niya ang tawag ng may kalmado, ngunit buong boses, "May problema tayo sa huling deal na ipinasa sa opisina mo, Sir Santiago," ang seryosong boses ng abogado sa kabilang linya. Ang lupang kinatatayuan ng Casa San Rafael, ang nursing home sa Quezon City, ay may kahina-hinalang galaw mula sa isang ahensya na tinatawag na Luz Dorada. At ang mas malala, nakapangalan sa kumpanya ninyo ang agresibong pagbili para gibain ang buong lugar. Kumunot ang no ni Santiago. Ang Casa San Rafael ay hindi lamang isang ordinaryong pasilidad para sa kanya. Mayroon itong maliit na kapilya kung saan madalas silang magsimba ni Clara nung nabubuhay pa ito at nag-aasam ng isang payapang pamilya. Wala siyang ibinibigay na direktiba upang bilhin ang kapirasong lupang iyon, lalo na kung ang layunin ay palayasin ang mga matatandang walang ibang matatawag na tahanan. I-hold mo ang lahat ng transaksyon. Walang perang lalabas sa Alvarado Holdings hanggat hindi ko nakikita ang buong papel. Ako na ang aalam nito. Mabilis at pinal na utos ni Santiago. Binuhay niya ang makina ng sasakyan. Wala siyang uuyang kundi isang malaking mansyon sa Forbes Park na puno ng alikabok at katahimikan. Sa halip na umuwi, inikot niya ang manibela patungo sa direksyon ng Quezon City. Kailangan niyang mag-isip. Kailangan niya ng kapayapaan na matagal na niyang ninanakaw sa kanyang sarili upang isalba ang buhay ng iba. At siguro sa maliit na kapilya ng Casa San Rafael, matatagpuan niya ang kaunting katahimikan bago tuluyang sumabog ang panibagong bagyo na sadyang inihanda para pabagsakin siya. Ang malamig na simoy ng hangin ay sumalubong kay Santiago nang bumaba siya mula sa kanyang sasakyan. Humupa na ang malakas na ulan, nag-iwan ng amoy ng basang lupa at lumang semento sa paligid ng Casa San Rafael. Ang lugar na ito ay dating puno ng buhay tuwing bumibisita sila ni Clara. Ngunit ngayon, binalot na ito ng nakakabinging katahimikan at manipis na hamog. Habang naglalakad siya patungo sa maliit na kapilya sa loob ng compound, isang matandang lalaki na nakasuot ng kupas na barong ang humarang sa kanyang dadaanan. Ang mga mata ng matanda ay puno ng desperasyon, ngunit nakataas ang no, pinipilit panatilihin ang natitira nitong dignidad. "Senyor, pasensya na sa abala. Baka pwede akong humingi ng pabor. Kahit 10 minuto lang, magpanggap kang anak ko." Nagmamakaawang pakiusap ng matanda. Tumaas ang kilay ni Santiago at agad na umiral ang kanyang pagiging mapanuri. Wala sa bokabularyo niya ang mag-aksaya ng oras sa mga walang kwentang bagay at mas lalong hindi siya pumapasok sa mga kasunduang hindi niya naiintindihan. Ngunit may pamilyar na pighati sa boses ng matanda na nagpako sa kanyang mga paa. Ipinakilala ng matanda ang sarili bilang Don Basilio at nanginginig ang boses nitong nagpaliwanag na ang kanyang kapatid na si Jacinto ay may malalang Alzheimer's disease. Gusto ng pamunuan ng nursing home na ilipat si Jacinto sa isang pasilidad sa probinsya dahil masyado na raw matanda si Basilio para maging tagapag-alaga. Ayon sa management, papayag lamang silang ipagpaliban ng paglipat kung may direktang kapamilya tulad ng isang matagumpay na anak na haharap sa kanila upang magbigay ng garantiya. Nauunawaan ni Santiago ang laro ng mga negosyo. Walang seryosong pasilidad ang magpapalit ng desisyong medikal dahil lamang sumulpot ang isang anak na mayaman. May malalim na dahilan kung bakit pilit pinaghihiwalay ang magkapatid. Pumayag siyang sumama sa loob, ngunit nilinaw niyang tatayo lamang siya roon at hindi pipirma ng anumang peking dokumento. Tumango si Basilio, punong-puno ng pasasalamat.
Pagpasok nila sa recreation room, nadatnan nila ang isang matandang lalaki na balisa at mukhang takot na takot habang mahigpit na nakayakap sa isang lumang asul na alampay. Ang panghinginig ng boses nito ay pumuno sa tahimik na silid, paulit-ulit na hinahanap kung nasaan si Basilio. Wala mang sinabi. Mabilis na lumapit si Basilio at marahang hinawakan ng pulso ni Jacinto. Malambing at buong kasiguraduhan nitong sinabi na nandyan lang ang kuya at hindi siya iiwan. Sa isang iglap, nawala ang takot sa mukha ni Jacinto at dahan-dahang kumalma ang paghinga nito. Pinalood ni Santiago ang buong tagpo ng walang kurap. Naramdaman niya ang isang mabigat at pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Dito niya naunawaan na si Basilio ay hindi lang basta nagbabantay. Si Basilio na mismo ang natitirang alaala ni Jacinto. Ang paghihiwalay sa kanila ay hindi isang solusyong medikal, kundi isang tahasang pagpatay sa kaluluwa ng matanda. Unti-unting gumising ang natutulog na kalikasan ni Santiago bilang isang haligi ng tahanan. Ang kagustuhan niyang protektahan ang mga taong walang laban ay mas lalong nag-alab kaysa noong nasa loob siya ng sarili niyang pamilya. Tumingin si Jacinto sa direksyon ni Santiago, ang mga mata nito ay nanlalabo at inosente. Itinanong nito kay Basilio kung sino ang lalaking nakatayo malapit sa pinto. Malambot ang boses ni Basilio nang sumagot ito na anak niya ito na dumalaw upang makita sila. Dahan-dahang iniabot ni Jacinto ang kanyang nangiinig at magaspang na kamay patungo kay Santiago. Walang pag-aalinlangang humakbang si Santiago at tinanggap ang kamay ng matanda. Ang mainit at marupok na hawak ni Jacinto ay tila isang malakas na puwersa na yumanig sa matagal nang natutulog na puso ni Santiago. 17 taon na ang nakalipas nang mamatay ang kanyang asawa kasama ang anak na hidroman lang niya nahawakan o nasilayan. Dinala niya ang pangunguli lang yon ng mag-isa, ibinaon ng sarili sa trabaho upang wag makaramdam. Nayon, isang stranger ang kumapit sa kanya na tila siya ang pinakamatibay na sandalan sa mundo. Isang tahimik na panata ang nabuo sa isipan ni Santiago. Walang sinuman ang pwedeng manakit sa magkapatid na ito habang nakatayo siya. Mukhang kailangan mo ng kape, sir. Mainit yan, pampabawas ng lamig ng gabi. Isang kalmado at buong boses ng babae ang nagpatigil sa malalim na pag-iisip ni Santiago. Humarap siya at nakita ang isang babaeng nakasuot ng malinis na puting coat ng doktor. May bakas ng pagod sa mga mata nito, ngunit nananatiling maamo, matapang at puno ng malasakit. Iniabot nito ang isang umuusok na paper cup. Tinanggap yon ni Santiago. Naramdaman ang init na unti-unting gumapang sa kanyang palad. Hindi siya sanay na may nag-aasika, so sa kanya nang walang hinihinging kapalit, lalo na mula sa isang taong hindi alam ang bigat ng kanyang pangalan sa mundo ng negosyo. Ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang Dr. Elena, ang punong manggagamot sa pasilidad. Wala itong bahid ng pambobola o pamumulitika. Direktang sinabi ni Elena na nagpapasalamat siya sa ginawang pagtayo ni Santiago sa tabi ni Don Basilio dahil ang sitwasyon ng magkapatid ay sadyang napakahirap. Ibinahagi nito ang kanyang pagkadismaya sa pamunuan na pilit inililipat si Don Jacinto bukas na bukas din kahit alam nilang ikamamatay ito ng pasyente sa tindi ng stress. Kumunot ang no ni Santiago. Inilapag niya ang kape at kinuha ang folder na nakapatong sa mesa, ang dokumento na naglalaman ng transfer order ni Jacinto. Mabilis na binasa ng kanyang mapanuring mga mata ang mga nakasulat. At doon, sa ibabang bahagi ng papel na naguutos na ilipat ang matanda, nakita niya ang selyo ng ahensyang magpapatupad nito. Isang pangalan na narinig lamang niya kanina mula sa kanyang abogado bilang ahensyang palihim na gustong bumili ng lupa. Luz Dorada Healthcare Services. Ang ahensyang gumagamit sa pangalan ng kumpanya niya upang mangamkam ng lupa ay siya ring puwersahang nagpapaalis sa mga matatanda isa-isa. Nagtama ang paningin nila ni Dr. Elena. Hindi pa alam ng doktor kung sino talaga siya.
Ngunit naramdaman ni Santiago na sa labanang ito, hindi lang lupa ang kailangan niyang bawiin. Nagsimula ng gumalaw ang mga piraso ng chess sa isip ni Santiago. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin niyang walang makakaligtas sa mga taong naglalaro ng buhay ng mga walang kalaban-laban. Lumayo ng kaunti si Santiago sa silid pampalipas oras at humanap ng isang tahimik na sulok sa pasilyo. Kinuha niya ang kanyang telepon at muling tinawagan ang kanyang abogado. Ang kanyang boses ay mababa, malamig, at nagdadala ng awtoridad na hindi pwedeng suwayin. Inutusan niya itong alamin ang bawat detalye, bawat pangalan ng opisyal, at ang pinanggagalingan ng pondo ng Luz Dorada Healthcare Services. Ipinaliwanag niya ang kanyang hinala. Hindi lang simpleng paglipat ng mga matatanda ang nangyayari, kundi isang planadong paglilinis ng pasilidad upang mapawalang bisa ang kondisyon ng paggamit sa lupa. May isang taong nagmamadaling ibenta ang Casa San Rafael bago pa man may makapansin, at ginagamit ang pangalan ng kanyang kumpanya bilang Payne. Pagkatapos ng tawag, naglakad si Santiago palabas patungo sa lumang hardin ng Vienne Zunglao. Doon niya nakita si Dr. Elena na nakaupo sa isang sementadong upuan. Yakap-yakap ang sarili habang malalim na nakatingin sa madilim na kalangitan. Lumapit siya ng walang ingay. Nang maramdaman ni Elena ang kanyang presensya, tipid itong numiti at nagbuntong hininga. Ibinahagi ng doktor ang kanyang matinding pagkadismaya. Sinabi nitong mga nakaraang buwan, napakaraming pasyente ang biglaang inililipat sa mas mahal at malalayong pasilidad kahit hindi pa kailangan. At ang mga pamilyang hindi makabayad ay pinipilit na pumirma ng waiver upang bitiwan ang kanilang karapatan sa orihinal na kontrata ng pangangalaga. Nakinig lamang si Santiago. Pinagtagpi-tagpi ng kanyang matalas na isipan ang mga impormasyon. Ang pamunuan ng Casa San Rafael ay sadyang pinapahirapan ang mga pamilya upang sila na mismo ang kusang umalis, na magiging dahilan upang bumagsak ang bilang ng mga residente at maging legal ang pagpapasara sa lugar. Nagsalita na ako sa board, pero tinakot nila akong tatanggalan ng lisensya kung patuloy ako makikialam. Mahinang sambit ni Elena, bakas ang pait at labis na pagod sa kanyang tinig. Wala akong laban sa kanila, pero hindi ko kayang iwan ang mga pasyente ko. Tiningnan ni Santiago ang babaeng nasa kanyang harapan. Sa mundo niyang puno ng mga taong nabubuhay sa kasakiman, ang katapatan ni Elena ay isang bihirang kayamanan. Nagsimulang bumagsak ang maliliit at malamig na patak ng ambon mula sa langit. Naramdaman ni Santiago ang bahagyang panginginig ng mga balikat ng doktor dahil sa lamig ng gabi. Walang pag-aalinlangang hinubad ni Santiago ang kanyang paboritong madilim na coat. Marahan at puno ng paggalang niya itong ipinatong sa mga balikat ni Elena. Nag-angat ng tingin ng doktor, nagulat sa ginawa niya. Ang init na nagmumula sa coat ay tila isang matibay na pader na agad na pumawi sa lamig ng gabi. Tinitigan siya ni Santiago. Ang mga mata nito ay kalmado, ngunit nag-aalab sa determinasyon. Gawin mo ang trabaho mo bilang doktor, Elena. Alagaan mo sila. Malalim at seryosong wika ni Santiago. Bawat salita ay may dalang kasiguraduhan. Huwag kang matakot sa mga banta nila. Ako na ang bahala. Nasa likod mo ako. Isang kakaibang kaba at kagaanan ng loob ang sabay na naramdaman ni Elena. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon ng paglalaban ng mag-isa, naramdaman niyang ligtas siya. Walang halong pamumulitika, walang hinihinging kapalit. Tanging ang matibay na pangako lamang ng isang lalaking handang harangin ang anumang bagyo para sa kanya. Bago pa man makasagot si Elena, isang tunog na mabibigat na yabag ang bumasag sa katahimikan ng hardin. Mula sa anino ng malaking puno ng mangga, lumabas ang isang lalaking nakasuot ng simpleng jacket. Ang mukha nito ay pamilyar kay Santiago. Si Rafael Alcantara, ang compliance officer ng Casa San Rafael, at sa likod ng kanyang mga papel ay ang apelidong direktang konektado sa mismong nagpapatakbo ng pasilidad.
Tumigil si Rafael ilang hakbang mula sa kanila. Ang kanyang mga mata ay balisa at nagmamadali. Walang pasubaling iniabot nito ang isang makapal na brown envelope patungo kay Santiago. Kung gusto mong malaman kung sino ang tunay na naglalaro sa inyo, basahin mo ito. Seryosong sabi ni Rafael. Lahat ng peking resibo at papeles ng paglipat ng mga pasyente, kasama na ang pangalan ng taong nasa likod ng pagpapabagsak sa'yo. Nasa loob niya ng katotohanan na matagal mo nang hinahanap. Kinuha ni Santiago ang envelope. Ang bigat ng papel sa kanyang kamay ay katumbas ng bigat ng lihim na handa na niyang ibunyag. Ngunit bilang isang sanay na manlalaro sa mundo ng negosyo, alam niyang ang pinakamagandang pain ay madalas na nagbabalat kayo bilang isang pabor. Tinitigan ni Santiago ang makapal na envelope na iniabot ni Rafael. Hindi niya agad ito kinuha. Sa tagal niya sa industriya, natutunan niyang ang pinakamakamandag na ahas ay madalas na nag-aalok ng mansanas. Tinanong niya ng diretso si Rafael kung bakit nito tinatraidor ang sariling pamilya, lalo na at alam niyang ang apelidong Alcantara ang mismong namumuno sa pondo ng Casa San Rafael. Walang kakurap-kurap na sumagot si Rafael. Sinabi nitong ginagamit lamang ng kanyang amang si Don Ramiro ang charity bilang pondo sa pulita at pansariling negosyo. Idinagdag pa nito na si Santiago lamang ang nag-iisang tao na may sapat na yaman at kapangyarihan upang patigilin ang kasakiman ng kanyang ama. Kinuha ni Santiago ang envelope, ngunit nanatiling sarado ang kanyang tiwala. Ipinasok niya sa kanyang isipan na anumang ebidensya ang ibigay ng kaaway ay maaaring isang patibong upang paagahin ang kanyang pag-atake. Kinaumagahan sa loob ng malawak at malamig na opisina ng Alvarado Holdings sa Makati, tahimik na pinag-aaralan ni Santiago ang mga dokumentong galing kay Rafael. Inutusan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang abogado na kopyahin ang bawat pahina at ilagay sa isang hiwalay at tagong server. Habang ginagawa niya ito, bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Vicente, ang kanyang bayaw. Iba ang aura nito ngayon kumpara sa nagganap na iskandalo kagabi. Nakangiti ito, maamo ang mukha, at nagdadala ng 2 tasa ng mamahaling kape, na tila ba walang mabigat na salitang binitawan ng asawa nitong si Mona, ilang oras pa lamang ang nakalipas. Bro, pasensya na talaga kay Mona kagabi. Panimula ni Vicente, ang boses ay nagmamakaawa at puno ng huwad na kababaang loob. Alam mo naman yon, nagpapanik lang dahil baka mawala ang kumpanya natin. Kinausap ko na siya. Ako na rin ang nag-asikaso ng mga suppliers para hindi na sumakit ang ulo mo. Kailangan ko lang sana ng digital signature at fingerprint mo sa pad na ito para sa routine clearance ng bangko natin. Inilapad ni Vicente ang isang digital tablet sa ibabaw ng makintab na mesa ni Santiago. Tinitigan ni Santiago ang screen. Routine clearance. Isang simpleng proses o nalibu-libong beses na niyang ginawa. Subalit, hindi nakawala sa matalas na paningin ni Santiago ang bahagyang panginginig ng mga daliri ni Vicente habang hawak ang gilid ng tablet. Ang pagmamadali na itinatago sa likod ng maamong ngiti. Alam ni Santiago na may mali. Nararamdaman niya ang malamig na patalim na nag-aabang sa kanyang likuran, hawak ng mismong taong pinang-akuan niya ng proteksyon. Subalit, bilang isang master architect sa sarili niyang laro, alam niyang minsan, kailangan mong hayaan ang kalaban na isiping nanalo sila upang makita mo ang buong lawak ng kanilang plano. Kinuha ni Santiago ang electronic pen. Nag-angat siya ng tingin at tinitigan si Vicente ng direkta sa mga mata. Ang tinging yon ay malamig, malalim at tila tumatagos sa kaluluwa ng kanyang bayaw. Lumunok si Vicente at bahagyang umiwas ng paningin. Kalmadong idiniin ni Santiago ang kanyang daliri sa scanner at maayos na pinirmahan ang dokumento sa screen. Hindi alam ni Vicente na ilang minuto bago siya pumasok, inayos na ni Santiago ang system ng kumpanya upang matrace ang bawat galaw ng kanyang digital signature sa sandaling lumabas ito ng gusali. Salamat bro.
Ako na ang bahala sa lahat. Nakangiting sabi ni Vicente habang mabilis na kinukuha ang tablet, halos hindi na makapaghintay na makalabas ng opisina. Ilang oras ang lumipas. Naging abala si Santiago sa pagsusuri ng iba pang kontrata nang biglang magkagulo sa labas ng kanyang opisina. Sunod-sunod na umilaw at nag-vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Bumukas ng marahas ang pinto at tumasok ang kanyang abogado na namumutla at bakas ang matinding pagkabigla. Ipinakita nito ang screen ng isang tablet kung saan naka-livestream ang isang sikat na vlogger, si Aling Puring. Sa video, nakatayo ang vlogger sa harap ng Casa San Rafael, may hawak na naka-imprentang kopya ng isang opisyal na dokumento. Malinaw na nakalagay doon na ang Alvarado Holdings ay naglabas ng pondo upang tuluyang bilhin at gibain ang pasilidad ng mga matatanda. At sa ibabang bahagi ng papel, malinaw na nakatatak ang digital signature at fingerprint ni Santiago Alvarado. Ang eksaktong pirma na kinuha ni Vicente, ilang oras pa lamang ang nakalipas. Sumabog ang balita online. Libu-libong komento ang nagmumura at isinusumpa ang pangalan ni Santiago. Tinatawag siyang bilyonaryong walang puso. Halimaw na nagpapanggap na tumutulong para lang mangagaw ng lupa. Ang patibong ni Vicente at ng pamilya Alcantara ay tuluyan ng sumara. Inipit siya sa isang sitwasyong imposibleng takasan nang hindi nasisira ang kanyang pangalan. Ngunit sa halip na magpanik, nanatiling nakaupo si Santiago. Tumingin siya sa malaking salamin ng kanyang bintana na nakaharap sa buong Makati. Dumilim ang kanyang mga mata at isang nakakakilabot na katahimikan ang bumalot sa kanyang pagkatao. Nagsimula na ang tunay na giyera. Ang labas ng Casa San Rafael ay tila naging isang malaking entablado ng put at paghuhusga. Libu-libong tao ang nakatutok sa kanilang mga telepono habang patuloy sa pagsisigaw si Aling Puring sa harap ng kamera. Iwinagayway nito ang kopya ng dokumento. Pinalalabas na si Santiago ay isang ganid na bilyonaryo na walang ibang layunin kundi palayasin ang mga matatanda para sa sariling interes. Ang dating tahimik na kalsada ay napuno ng mga nagpoprotes, tang pamilya, may hawak na mga karatula na isinusumpa ang pangalang Alvarado. Mula sa loob ng kanyang sasakyan, tahimik na pinapanood ni Santiago ang kaguluhang siya mismo ang ginawang sentro. Ipinag-utos niyang itigil ang kotse malapit sa gat ng pasilidad. Pilit siyang pinigilan ng kanyang driver dahil sa panganib, ngunit hindi nakinig si Santiago. Binuksan niya ang pinto at humakbang palabas. Ang hangin ay naging mabigat dahil sa nag-aalab na galit ng madla. Agad siyang napaligiran ng mga sumisigaw na tao. Isang basa at malagkit na putik ang marahas na inihagis mula sa likuran ng kumpol ng mga tao. Direktang tumama ito sa kaliwang balikat ng kanyang mamahaling suit. Nag-iwan ng malaking mansa ng dumi na unti-unting kumalat sa malinis niyang damit. Walang ginawang pag-iwas si Santiago. Hindi niya itinaas ang kanyang mga kamay upang protektahan ang sarili. Nanatiling matigas ang kanyang panga at tuwid ang kanyang tindig. Ang kanyang pagkatao, ang karangalang iningatan niya ng maraming taon, ay hayagang tinatapakan ng publiko. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi naghahanap ng kalaban. Hinahanap niya kung ligtas ang mga taong ipinangako niyang protektahan. Humiwalay ang dagat ng mga tao at mula sa gate, nakita niya si Don Basilio. Nakatayo ang matanda, inaalalayan ng isang nurse at ang mga mata nito ay puno ng walang hanggang pagkadismaya. Ang tinging iyon ay isang matalim na balaraw na tumagos ng direkta sa puso ni Santiago. Wala roon ang paghanga na nakita niya kahapon. Wala roon ang tiwala. "Bakit ka nandito?" Nanginginig at basag ang boses ni Basilio, umaalingaw-ngaw sa kabila ng ingay ng paligid. "Naniwala ako sa iyo. Akala ko naiintindihan mo ang sakit namin. Ginamit mo lang kami para mas mapadali ang pag-angkin mo sa kaisa-isang tahanan namin." Gusto niyang magsalita.
Gusto niyang ipaliwanag na ang lahat ng ito ay isang patibong na nilika ng sarili niyang bayaw. Kung ilalabas niya ang lahat ng ebiden, yang ibinigay ni Rafael ngayon din, madali niyang malilinis ang kanyang pangalan. Ngunit alam ni Santiago na sa sandaling magsalita siya, malalaman ng mga kalaban na mayroon siyang investigasyon. Tatakpan nila ang kanilang mga bakas at ang mga matatandang tulad ni na Basilio at Jacinto ang unang babalikan at tapatahimikin ng mga taong ito. Kailangan niyang lunukin ang katotohanan. Kailangan niyang yakapin ang pagiging halimaw sa paningin ng iba upang manatiling ligtas ang mga walang kalaban-laban. May karapatan kayong magduda sa akin, Don Basilio? Malalim at kalmadong sagot ni Santiago. Ang boses ay sapat lang para marinig ng matanda. Hindi siya nagalit, hindi siya nagpaliwanag. Sa halip na umiwas sa lumalalang panlalait ng mga tao, dahan-dahang yumukod si Santiago bilang paggalang sa matandang nasaktan niya. Isang tahimik na pagtanggap ng parusa. Pagkatapos ng gintong sandaling yon ng pagpapakumbaba, muli niyang itinuwid ang kanyang likod at naglakad pabalik sa kanyang sasakyan. Dala ang bigat ng putik sa kanyang damit at ang mas mabigat na sugat sa kanyang dibdib. Pagkapasok niya sa loob at bago pa man makaandar ang kotse pabalik ng opisina, umilaw ang screen ng kanyang telepono. Isang mensahe mula sa kalihim ng kumpanya. Inanunsyo ng Board of Directors ang isang emergency meeting. Hinihiling nila ang kanyang agarang presensya. Sumandal si Santiago sa upuan at pumikit. Ang entablado sa kalsada ay tapos na. Ngayon, oras na para harapin ang mas mapanganib na hukuman sa loob ng sarili niyang kaharian, kung saan ang taong nag-abot sa kanya sa mga buitre ay malamang na nakaupo na at naghihintay upang tuluyan siyang bitayin. Ang malamig na hangin mula sa aircon ng boardroom ay tila yelo na bumabalot sa buong silid nang pumasok si Santiago. Hindi na siya nag-abala pang magpalit ng damit. Ang mansa ng putik sa kanyang mamahaling coat ay naging tahimik na saksi sa paninira ng madla, ngunit ang kanyang tindig ay nanatiling tuwid at hindi matibag. Nakaupo ang lahat ng miyembro ng Board of Directors. Ang kanilang mga mukha ay nababahiran ng pagdududa at takot para sa kinabukasan ng kumpanya. Ngunit ang pinakamatalim na presensya sa silid ay nagmumula sa lalaking nakatayo sa dulo ng mahabang mesa, si Vicente. Ang lalaking pinrotektahan niya, ang kapatid ng kanyang yumaong asawa. Pumagsak ng marahas ang isang patong ng mga papeles sa ibabaw ng makintab na mesa. Lumika ng isang matalim na alingaw-ngaw na bumasag sa katahimikan. Inilahad ni Vicente ang mga peking emails, bank transfers at ang manipis na dokumentong may digital signature ni Santiago. Sa harap ng lahat, nagsimulang magsalita si Vicente. Ang boses nito ay nanginginig sa pilit na pag-iyak. Kinausap ko siya kagabi. Pinakiusapan ko siyang huwag ituloy ang pagbili sa Casa San Rafael dahil masisira ang pangalan natin at ng mga matatanda. Pero ginamit niya ang sistem ng kumpanya para sarilinin ang desisyon. Mahal ko ang bayaw ko. Utang na loob ko sa kanya ang pamilya ko. Pero hindi ko pwedeng hayaang masira ang Alvarado Holdings dahil lang sa personal niyang kasakiman. Pinanood ni Santiago ang bawat pagpatak ng peking luha ni Vicente. Isang pamilyar at mabigat na kirot ang gumapang sa kanyang dibdib. Pumasok sa kanyang isipan ang nanghihinang tinig ni Clara, nagmamakaawang huwag pababayaan ang kanyang pamilya. 17 taon siyang naging alipin ng pangakong yon. Binigyan niya ng posisyon si Vicente, tinakpan ang mga patong-patong nga utang nito, at binuo ang pagkatao nito mula sa pagiging walang silbi. At ito ang naging kapalit. Ang pagtitiwalang ibinigay niya upang hindi gumuho ang kumpanya nung namatay ang kanyang asawa ay ginamit mismo upang itayo ang entablado ng kanyang bitayan. Subalit ang sakit ay hindi nagtagal. Mabilis itong napalitan ng isang napakalamig at nakakamatay na kalinawan. Wala na siyang utang. Naputol na ang kadenang sumasakal sa kanya. Hinihingi ng lupon ang kanyang agarang pagbaba sa pwesto
bilang tagapamuno habang iniimbestigahan ang issue. Walang sinumang kumampi sa kanya. Inaasahan nilang magagalit siya, isisigaw ang kanyang inosensya o magsusumamo upang panatilihin ang kapangyarihan. Ngunit tahimik na inabot ni Santiago ang bulsa sa loob ng kanyang coat. Kinuha niya ang kanyang ginintuang fountain pen. Dahan-dahan niyang inikot ang takip nito, ang mahinang pagkiskis ng metal ay ang tanging ingay na maririnig bago niya pinalapat ang tinta sa papel ng kanyang resignation. Hindi siya nag-alinlangan. Matapos pumirma, maayos niyang inilapag ang panulat. Tumingin ng diretsyo sa mga mata ni Vicente na ngayoy pilit na nagtatago ng tagumpay. Ibinibigay ko sa inyo ang upuan. Malamig at mabigat na wika ni Santiago. Ang boses ay tila nagmumula sa ilalim ng lupa na nagdulot ang kilabot sa mga nakikinig. Ngunit hindi ang laro. Walang lingon likod na lumabas si Santiago ng silid. Iniwan ng imperyong siya mismo ang nagtayo. Pagbaba niya sa lobby ng gusali, sapat lang ang distansya niya upang makita ang isang tagpong nagkumpirma sa buong sabuatan. Sa labas ng mga salamin na pinto, naghihintay ang asawa ni Vicente na si Mona. Ang mukha ay nagnaningning sa labis na kayabangan. At sa tabi nito ay nakatayo si Don Ramiro Alcantara. Marahang tinatapik ang balikat ni Vicente habang nagpapalitan sila ng nakakakilabot na mga ngiti. Ang mga haring-harian ay nagdiriwang. Naniniwalang napabagsak na nila ang pinakamalakas na kalaban. Subalit hindi nila alam na sa pagtanggal nila ng korona ni Santiago, pinalaya lamang nila ang lalaking handang tupukin ang buong kaharian nila. Ang tahimik na pagganti ay opisyal nang nagsimula. Sa loob ng isang pribadong silid-aklatan sa kanyang mansyon, malayo sa mga mapanuring mata ng lipunan at sa mga kasinungalingang umiikot sa Alvarado Holdings, nagsimulang kumilos si Santiago. Wala na sa kanya ang hawak na titulo ng kumpanya, subalit ang tunay na kapangyarihan niya ay hindi kailanman nakasalalay sa isang posisyon. Nakasalalay ito sa kanyang matalas at kalmadong isipan na nagawang itayo ang imperyo mula sa wala. Kinausap niya ang isang independent audit firm mula sa labas ng bansa, mga propesyonal na walang kinalaman sa politika ng mga Alcantara o sa mga pekeng papeles ng kanyang bayaw. Ibinigay niya ang isang malinaw at direktang utos. Sundan ang agos ng pera. Mula sa pondo ng Luz Dorada Healthcare Services, pinahanap niya ang bawat dummy account at mga nakatagong kumpanya na nakapangalan kay Vicente at Mona. Alam ni Santiago na ang mga taong gahaman ay palaging nag-iiwan ng bakas, gaano man nila subukang linisin ang kanilang mga kamay. Habang nagdiriwang ang mga kalaban sa maling akalang tuluyan na siyang natalo, unti-unti at tahimik namang hinuhukay ni Santiago ang magiging libingan ng mga ito. Isang marahang pagkatok sa mabigat na pintuan ng silid ang napaangat ng kanyang paningin. Bumukas iyon at pumasok si Dr. Elena. Nakasuot ito ng simpleng damit, malayo sa kanyang puting uniforme. Dala ang pagod ng isang mahabang araw, ngunit may baon na matapang na determinasyon. Maingat nitong inilapag sa ibabaw ng mesa ang isang brown na folder. Laman nito ang mga palihim na nakopyang medical certificates na mga matatandang puwersahang inilipat ng pamunuan. Malinaw sa mga tala na pinalala ni Don Ramiro ang mga kondisyon ng pasyente sa papel upang maging makatarungan na pagpapaalis sa kanila. Isang direktang paglabag sa batas ng medisina at karapatang pantaw. Tahimik na binasa ni Santiago ang mga papeles. Habang inililipat niya ang mga pahina, napansin ni Elena ang namumuong dugo sa palad ng lalaki. Ang mga malalalim na bakas ng kuko na bumaon sa sarili nitong balat noong gabing ininsulto siya ni Mona at Vicente ay hindi man lang niya nagamot o napansin sa tindi ng mga nangyari. Walang pasubaling, umalis si Elena at bumalik makalipas ang ilang sandali, dala ang isang maliit na first aid kit. Kinuha niya ang malaki at magaspang na kamay ni Santiago.
Hindi pumalag ang lalaki, bagkus ay tahimik lamang na pinanood ang maingat at malambot na paggalaw ng mga daliri ng doktor habang nililinis nito ang kanyang sugat. Masyado kang abala sa pagprotekta sa iba. Nakalimutan mo na yatang makaramdam ng sakit para sa sarili mo. Mahina at malumanay na wika ni Elena. Ang boses ay nagdadala ng isang uri ng pag-aalaga na labim, 7 taon na niyang hindi naririnig. Sanay na akong hindi pinapansin ang mga sugat. Kusang naghihilom ang mga ito kapag natapos na ang trabaho. Kalmadong sagot ni Santiago. Tumigil si Elena sa pagbabalot ng benda. Nag-angat siya ng tingin, ang kanyang mga mata ay nagpapahiwatig ng malalim na pangunawa sa kalungkutan na matagal nang itinatago ng bilyonaryo. Dahan-dahan inilapat ni Elena ang kanyang kamay sa pagod na balikat ni Santiago. Ang simpleng paghawak na yon ay hindi nagpapahiwatig ng awa, kundi isang matibay na paalala na hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. Naramdaman ni Santiago ang pagguho ng matataas na pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Ipinatong niya ang kanyang sariling kamay sa ibabaw ng kamay ni Elena na nasa kanyang balikat. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Sa gitna ng magulong giyera, ng mga paninira at pagtataksil ng sariling pamilya, nahanap niya ang isang ligtas na kanlungan sa presensya ng babaeng ito. Isang pambihirang kapayapaan ang bumalot sa silid, isang tahimik na pangako ng pag-asa. Ngunit ang gintong sandaling iyon ay mabilis na nabasag. Ang matinis na tunog ng pag-ilaw at pag-vibrate ng telepon o ni Elena ang pumuto sa katahimikan. Kinuha nito ang telepono at mabilis na nagbago ang reaksyon sa mukha ng doktor. Nanlaki ang kanyang mga mata at namutla ang kanyang mga labi. Tumingin si Elena kay Santiago, ang boses ay nanginginig sa takot at pag-aalala. Si Don Basilio, inatake siya sa puso. Kailangan nating bumalik sa ospital ngayon din. Agad na tumayo si Santiago. Ang kanyang mga mata ay muling nag-alab sa malamig na pagka-alerto. Hindi pa tapos ang kalaban sa pang-aabuso at hindi niya hahayaang may mawalan ng buhay habang hinahanda niya ang kanyang huling patibong. Ang mahina at regular na tunog mula sa heart monitor ang tanging nagbibigay ng buhay sa malamig na silid ng ospital. Nakahiga si Don Basilio, maputla at hirap sa paghinga, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa kisame. Sa paanan ng kanyang kama, nakatayo ang isang lalaking nakasuot ng uniporme ng pamunuan ng Casa San Rafael. Walang galang na inilapag ng kinatawan ang isang manipis na dokumento sa ibabaw ng mesa. Ayon dito, dahil sa malubhang kondisyon ni Basilio, wala na itong kakayahang maging tagapag-alaga. Sa makatuwid, ililipat si Jacinto sa isang pasilidad sa Bulacan sa loob ng 72 oras. Wala nang pwedeng maging apela. Pilit na iniangat ni Basilio ang kanyang nanginginig na kamay upang pigilan ng lalaki, ngunit napakabilis na ubos ng kanyang lakas. Tumulo ang mainit na luha mula sa kanyang mga mata. Dala ang matinding takot para sa kapatid na walang ibang kilala kundi siya. Pilit na nakikipagtalo si Dr. Elena sa kinatawan. Iginigiit na ang paglipat ay magdudulot ng matinding trauma kay Jacinto. Subalit malamig lamang siyang sinagot ng lalaki na sumusunod lamang sila sa legal na panuntunan ng pamunuan ni Don Ramiro. Bago pa man tuluyang makalabas ang kinatawan upang isagawa ang utos, bumukas ang mabigat na pintuan ng silid. Pumasok si Santiago Alvarado. Ang kanyang presensya ay tila isang malaking pader na humigop sa lahat ng hangin sa loob ng kwarto. Wala sa kanya ang anyo ng isang talunang negosyante. Sa kanyang mga kamay ay isang makapal na folder na kalmado niyang inilapag sa ibabaw ng utos ng pamunuan. Iyan ay isang court injunction na inilabas ng korte, 20 minuto na ang nakakalipas. Malamig at pinal na wika ni Santiago. Ang boses ay nagdadala ng babala na hindi pwedeng suwayin.
Ang sinumang magtangkang ilipat si Don Jacinto o sinuman sa mga matatanda ng Casa San Rafael ay direktang kakasuhan ng contempt of court at kidnapping. Subukan ninyong igalaw ang matanda at sisiguraduhin kong sa malamig na selda ang tuloy ng buong pamunuan ninyo. Namutla ang kinatawan. Kinuha nito ang papel, binasa ang selyo ng hukuman at nagmamadaling lumabas ng silid na tila isang asong bahag ang buntot. Nang mag-isa na lamang sila, dahan-dahang lumapit si Santiago sa tabi ng kama ni Basilio. Tinitigan siya ng matanda. Ang mga mata nito ay puno ng pagkalito, hiya at pagsisisi. Naalala ni Basilio kung paano niya sinigawan at itinakwil ang bilyonaryo sa harap ng maraming tao. Naniwala sa mga balitang ginagamit lamang sila nito upang mangamkam ng lupa. Bakit nandito ka pa? Basagat humihikbing tanong ni Basilio, pilit inaabot ang kamay ni Santiago. Ininsulto kita. Naniwala ako sa mga kasinungalingan nila. Tinanggalan ka ng kumpanya dahil sa amin. Bakit mo pa rin kami tinutulungan? Hindi nagalit si Santiago. Wala sa mukha niya ang pagnanais na ipamukha ang kanyang kabutihan. Tiningnan niya si Basilio. Ang mga mata ay puno ng tahimik na pangunawa ng isang lalaking alam ang pakiramdam ng mawalan ng pamilya. May karapatan kayong matakot, Don Basilio. Ngunit nangako ako sa inyo. Malalim na tugon ni Santiago. Ang kanyang boses ay tila isang matibay na angkla sa gitna ng bagyo. Nangako akong hindi gigising ang kapatid ninyo na wala kayo sa tabi niya. At hindi ko ugaling bawiin ang mga binitawan kong salita. Tuluyang humagulgol si Basilio. Sa mahabang panahon ng pagiging matatag para sa kanyang kapatid, nahanap niya ang isang taong sasalo sa kanyang mabibigat na pasanin. Marahan niyang hinawakan ng magaspang na kamay ni Santiago. "Salamat, anak," bulong ng matanda. Ang nag-iisang salitang iyon ay tumama kay Santiago nang higit pa sa anumang parangal na natanggap niya sa buong buhay niya. Napalunok siya ng mariin, pinipigilan ng emosyong pilit na kumakawala mula sa kanyang lalamunan. Tumigas ang kanyang panga at marahan siyang tumango, tinatanggap ang bigat at karangalan ng pagiging bahagi ng pamilyang ito. Mula sa kabilang bahagi ng silid, nakaupo sa isang wheelchair si Jacinto na dinala roon ni Elena upang hindi mahiwalay sa kanyang kuya. Tahimik lamang ang matanda, nakatingin sa labas ng bintana. Subalit sa isang bihirang sandali ng kalinawan ng isip na unti-unting ninanakaw ng kanyang sakit, lumingon si Jacinto. Ang kanyang mga mata ay direktang nakatitig sa lumang asul na alampay na nakapatong sa kanyang mga hita. Gumapang ang mga nanginginig na daliri ni Jacinto sa laylayan ng tela. Humarap siya kay Basilio. Ang boses nito ay mahina, ngunit may malinaw na mensaheng nais iparating. "Basil, ang papel," pautal-utal na bulong ni Jacinto. "Ang papel, nasa tahi ng asul na tela." Nagkatinginan sina Santiago at Elena. Agad na naunawaan ni Santiago ang sitwasyon. Hindi lang basta lupa ang habol ni Don Ramiro. May itinatago itong malaking sikreto, isang lihim na matagal nang ibinaon ng panahon. Ngunit pilit na iningatan ng isang matandang inakala nilang nakalimot na sa lahat. Tiningnan ni Santiago ang lumang asul na alampay na mahigpit pa ring hawak ni Jacinto. Dahan-dahan siyang lumapit upang hindi mabigla ang matanda. Tumingin siya kay Elena na agad na unawaan ang kailangan niyang gawin. Kumuha ang doktor ng isang maliit na gunting medical mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Santiago. Nang hingi si Santiago ng pahintulot kay Basilio sa pamamagitan ng isang sulyap at nang tumango ang matanda, maingat niyang kinuha ang dulo ng alampay. Ang marahang paghihiwalay ng matitigas na sinulid mula sa kupas na tela ay nag-iwan ng mahinang ingay sa loob ng tahimik na silid. Sa ilalim ng makapal na tupi ng tela, may isang maliit na espasyo na sadyang ginawa bilang taguan. Mula rito, dahan-dahang hinugot ni Santiago ang isang nakatuping papel na naninilaw na sa paglipas ng panahon. Maingat niyang pinuklat ang papel.
Ang kanyang matatalas na mata ay mabilis na nagbasa sa bawat linya ng dokumento. Isa itong orihinal na sipi ng Trust Fund Agreement na ginawa mahigit 3 dekada na ang nakalipas. Nakalagay roon ang buong pangalan ni Jacinto bilang isa sa mga orihinal na accountant at tagapag-ingat ng yaman ng pamilyang nagtatag ng Casa San Rafael. Subalit ang pinakamahalagang detalye ay ang huling talata na may malinaw at hindi mababagong kondisyon. Ang lupang kinatatayuan ng pasilidad ay isang kawanggawa na ibinigay para sa mga mahihirap na matatanda at kailanman ay hindi maaaring ibenta, ipagpalit o gamitin para sa anumang komersyal na interes. Natahimik si Santiago. Sa kabila ng unti-unting pagbura ng sakit na Alzheimer's sa alaala ni Jacinto, nagawa nitong itago at protektahan ang kaisa-isang ebidensya na makakapagligtas sa kanilang tahanan. Isang malalim na paghanga ang naramdaman niya para sa matanda. Bago pa man makapagsalita si Santiago, ang marahan, ngunit mabigat na pagbukas ng pinto ay umagaw sa kanilang atensyon. Pumasok si Rafael. Ang mga mata nito ay bakas, ang matinding pagod at pag-aalala nang makita niya ang hawak ni Santiago. Hindi na siya nagtaka kung paano nalaman ni Rafael ang lokasyon nila. Alam nitong sinusubaybayan nito ang bawat galaw ng pamunuan. Iyan ang dahilan kung bakit gustong-gusto nilang mawala si Don Jacinto sa lalong madaling panahon. Panimula ni Rafael, ang boses ay puno ng pait. Bago pa tuluyang lamunin ng sakit ang isip niya, nalaman ng ama ko na may itinagong kopya si Don Jacinto. Ginamit nilang dahilan ng kalusugan ng matanda upang ilipat siya sa pinakamalayong pasilidad kung saan madali siyang ideklarang mentally incapacitated at tuluyan ang hindi paniwalaan sakaling lumabas ang papel na yan. Nagkatinginan sina Elena at Basilio, parehong kinilabutan sa tinde ng kasamaan ng pamunuan. Gusto lamang nilang burahin ang pagkatao ng isang matanda upang magnakaw ng lupa. Tumayo si Santiago ng tuwid. Hawak niya ang lukot na papel sa kanyang kanang kamay. Dahil sa liwanag na nagmumula sa bintana, ang kanyang malaking anino ay tumama sa pader. Tila isang higanting kalasag na nakabalot at nagpoprotekta sa 2 matandang walang kalaban-laban. Sa sandaling iyon, hindi siya isang natalong bilyonaryo, kundi isang haring naghahanda ng ibagsak ang kanyang espada. Kung ilalabas natin ito ngayon, pwede nating ipatigil ang anumang bentahan ng lupa. Suhestiyon ni Elena, ang boses ay may halong pag-asa. Ngunit umiling si Santiago. Ang kanyang mga mata ay nanlamig at nagdilim. Kay Rafael. Bumalik ka sa ama mo, Rafael? Pinalat, walang emosyong utos ni Santiago. Sabihin mo sa kanya na nahanap ko ang papel, ngunit isa lamang itong pakeng titulo. Kumunotanlo ni Rafael, subalit maya-maya ay napalunok at unti-unting naunawaan ang plano. Gusto mo makumpletot nilang krimen bago mo sila hulihin? Isang malamig at mapanganib na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Santiago. Ang pinakamagandang bitag ay ang bitag na mismong kalaban ang nagtayo. Hihintayin natin silang pumasok at saka natin isasara ang pinto. Ang maranyang silid sa pinakamataas na palapag ng isang eksklusibong hotel sa Makati ay napuno ng matunog na halakak at pagdiriwang. Nakaupo sa kabisera ng mahabang mesa si Don Ramiro Alcantara, hawak ang isang baso ng pinakamahal na alak, habang bakas sa kanyang mukha ang kayabangan ng isang taong naniniwalang kontrol, ado niya ang mundo. Sa kanyang kanan ay nakaupo si Vicente, Prente at Kampante, habang ang asawa nitong si Mona ay walang pakundangan sa pagyayabang ng kanyang mga bagong alahas na binili gamit ang pondo ng kumpanya. Sa isang gilid ng silid, nakatayo si Rafael. Nagkukunari itong nag-aayos ng mga papeles at tahimik na sumusunod sa mga utos ng kanyang ama. Ngunit sa loob ng bulsa ng kanyang jacket, isang maliit na recording device ang lihim na naka-on. Direktang ipinapadala ang bawat salita at bawat halakak sa kabilang linya. Biruin mo, Vicente. Napakadali lang palang paikutin ang bayaw mo.
Matinis at nakakairitang wika ni Mona habang pinaglalaruan ang wine glass sa kanyang kamay. Akala niya habang buhay siyang magiging Diyos natin dahil lang binubuhay niya tayo. Kung alam ko lang na ganito kadali kunin ang yaman niya, matagal na sana nating ginawa. Masyadong naging emosyonal sa namatay kong kapatid na si Clara. Ginawa pang pambayad utang ang buong buhay niya. Wala naman talagang kwenta ang kapatid ko. Pero buti na lang at nagamit natin ang pagkamatay niya para mapakinabangan ng ATM na si Santiago. Tumawa si Vicente. Walang anumang bakas ng pagtatanggol para sa yumaong kapatid. Pumirma na ang mga tauhan natin sa land registration, Don Ramiro. Dahil hawak ko na ang Alvarado Holdings at tuluyan ang nasira ang pangalan ni Santiago sa publiko, bukas na bukas din ay ipapasa ko na ang pondo sa Luz Dorada. Walang makakapigil sa atin kahit pa ang wad na papel na nakuha ni Santiago mula sa matandang ulyani na yon. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng tahimik at madilim na opisina ng kanyang abogado, nakaupo si Santiago. Nakapatong ang isang itim na speaker sa ibabaw ng mesa, kung saan malinaw na umaalingaw-ngaw ang bawat panlalait, bawat pagplano ng krimen, at bawat pag-insulto ni Mona at Vicente sa alaala ng kanyang asawa. Nakinig si Santiago. Hindi gumalaw ang kanyang mga balikat. Hindi kumunot ang kanyang noo. Hindi nang inig ang kanyang mga kamay upang magwala o manira ng gamit. Sa halip, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Ang huling hibla ng pangako niya kay Clara, ang nakakasakal na utang na loob na nag-obliga sa kanya sa loob ng lab, 7 taon, ay tuluyan ng naputol at naging abo. Wala na siyang nararamdamang awa. Wala na siyang nararamdamang obligasyon. Ang mga taong nasa kabilang linya ay hindi niya pamilya. Sila ay mga linta at magnanakaw na kailangang hatulan ng walang pag-aalinlangan. Dahan-dahang inangat ni Santiago ang mainit na tasa ng kape, humigop ng marahan at kalmadong ibinaba ito sa platito nang walang nalilikang anumang ingay. Tumingin siya sa kanyang abogado. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo at nagtataglay ng isang nakakakilabot na kapayapaan. Hayaan mo silang magtayo ng sarili nilang kabaong. Malamig na pabulong ni Santiago. Ang gilid ng kanyang labi ay umangat sa isang mapang-anib na ngiti. Tayo na ang magbibigay ng pako. Bago pa man makasagot ang abogado, biglang umilaw ang malaking screen ng telebisyon sa gilid ng opisina na nakatutok sa isang news channel. Isang breaking news ang ibinabalita. Dahil sa tinde ng iskandalong kinasangkutan ng Alvarado Holdings at ng pambansang galit tungkol sa usapin ng Casa San Rafael, opisyal na ipinatawag ang isang public congressional hearing para bukas ng umaga. Ang lahat ng sangkot, ang pamunuan ni Don Ramiro, ang mga kinatawan ng kumpanya ni Vicente at maging si Santiago Alvarado ay inatasang humarap sa isang pampublikong pagtutuos na mapapanood ng buong bansa. Ang entablado ay handa na. Ang mga kalaban ay papasok na sa pintuang sadyang binuksan ni Santiago para sa kanila. Ang malawak na bulwagan kung saan ginaganap ang pagdinig ay napuno ng nakakabulag na liwanag mula sa walang patid na pagkuha ng litra to ng mga mamamahayag. Ang mahinang pag-ugong ng mga mikropono at ang kaba ng mga taong nag-aabang ay lumika ng isang napakabigat na tensyon sa hangin. Ang buong bansa ay nakatutok, naghihintay kung paano lilitisin ang bilyonaryong itinuturing nilang halimaw ng lipunan. Sa gitna ng mahabang mesa ng mga investigador at saksi, nakaupo si Don Ramiro Alcantara. Nakasuot ito ng isang malinis at puting-puting barong na tila sadyang pinili upang sumimbolo sa kanyang wad na kabanalan. Sa kanyang likuran ay nakaupo sina Vicente at Mona. Ang mag-asawa ay nakayuko ng bahagya, paminsan-minsang magpupunas ng mga peking luha, nagkukunwaring mga inosenteng biktima na napilitan lamang tumestigo laban sa kanilang sariling kapamilya para sa ikabubuti ng bayan. Tumayo si Don Ramiro at hinawakan ang mikropono. Ang boses nito ay malalim, umaalingaw-ngaw ng otoridad at pagkukunare.
Mga kagalang-galang na miyembro ng Lupon, nandito tayo ngayon hindi para pag-usapan ng simpleng negosyo, kundi ang moralidad ng tao. Panimula ni Ramiro habang matiim na nakatingin sa mga opisyal. Ang Casa San Rafael ay isang santuwaryo ng mga matatandang inabandona. Bilang isang haligi ng ating komunidad, obligasyon nating protektahan sila laban sa mga negosyan. Tengang tanging alam lang ay pera at kapangyarihan. Unti-unting lumingon, si Ramiro papunta sa kabilang dulo ng mesa, kung saan nakaupo ng mag-isa si Santiago. Isang nakakainsultong ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Nagsimula na ang kanyang manipulahin ang damdamin ng madla. Siguro ay maiintindihan natin kung bakit naging ganito kaganid at kawalang puso si Ginoong Alvarado, patuloy ni Ramiro. Ang boses ay sadyang nilagyan ng pilit na awa, ngunit matalas ang layunin. Isa siyang lalaking walang asawa, walang anak at walang pamilyang inuuwian. Dahil hindi niya nagawang isalba ang sarili niyang pamilya noong namatay ang asawa niya, inisip niyang may karapatan siyang sirain ang tahanan ng iba. He doesn't know the value of family, Your Honors. Isang taong hindi nakaramdam ng init ng isang tahanan, kaya't napakadali sa kanyang itaboy ang mga matatanda para lang sa kapirasong lupa? Bumagsak ang isang nakakabinging katahimikan sa buong bulwagan. Walang sinumang naglakas loob na huminga ng malakas. Lahat ng kamera at lahat ng mata ay mabilis na dumapo kay Santiago. Hinihintay nila ang kanyang pag-atake. Hinihintay nilang magwala siya, ihampas ang kamao sa lamesa o sumigaw sa galit dahil sa lantarang pag-insulto at paggamit sa alaala ng kanyang yumaong asawa. Ang inaasahan ng lahat ay isang sirang lalaki na tuluyang mawawala ng kontrol. Ngunit nanatiling nakaupo si Santiago. Wala ni isang bakas ng pot o pagkawasak sa kanyang muka. Ang kanyang malalaking kamay ay payapang nakapatong sa ibabaw ng mesa. Hindi niya pinansin ang mga maiingay na paghinga ng mga tao sa paligid niya. Sa halip, dahan-dahan niyang imilibot ang kanyang paningin sa likurang bahagi ng bulwagan, hinahawi ang dagat ng mga mapanghusgang muka hanggang sa mahanap niya ang nag-iisang taong nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Nakayo si Dr. Elena, malapit sa hamba na malaking pinto. Na magtama ang kanilang mga paningin, hindi umiwas ang doktor. Tumingin ito ng diretso kay Santiago at nagbigay ng isang marahan, seryoso at buong pusong tango. Isang tahimik na suporta. Isang paalala na may isang taong naniniwala sa kanyang kabutihan anuman ang sabihin ng buong mundo. Naramdaman ni Santiago ang isang mainit na alon ng tapang na pumawi sa anumang natitirang bigat sa kanyang dibdib. Isang malamig ng ngiti ang dahan-dahang nabuo sa kanyang mga labi. Tumayo siya. Maayos na inayos ang butones ng kanyang coat at walang anumang bakas ng pagmamadali siyang lumapit sa kanyang mikropono. Ang bawat kilos niya ay kakikitaan ng isang haring hindi kailanman nawala ng korona. Tama kayo, Don Ramiro. Kalmado at napakalamig na wika ni Santiago. Ang boses ay tumago sa buong bulwagan at nadulot ng kilabot sa gulugod na kanyang mga kalaban. Ang isang lalaki ay dapat panagutan ng kanyang pamilya. Kaya ngayon, panagutan ninyo ang inyo. Isang mahinang pagpindot mula sa kamay ng abogado ni Santiago ang nagudyok sa malaking projector screen sa likuran ng bulwagan na umilaw. Nabaling ang atensyon ng buong madla sa mga malilinaw na dokumentong nag-flash sa screen. Walang sigaw o dramatikong pananalita mula kay Santiago. Hinayaan niyang ang katotohanan ang dumurog sa mga nagmamalinis sa kanyang harapan. Unang, lumabas ang kompletong audit trail ng Luz Dorada Healthcare Services. Malinaw na nakaguhit ang mga pulang linya na nagko-connect sa pondo ng ahensya patungo sa 3 makakaibang shell companies. At sa ilalim ng bawat kumpanya, nakatatak ang mga pangalan ni Vicente Castañeda at Mona Castañeda. Isang malakas na singhap ng pagkabigla ang sabay-sabay na pinakawalan ng mga tao sa loob ng bulwagan. Namutla si Vicente.
Ang malamig na pawis ay mabilis na tumulo mula sa kanyang no, habang pilit na iniiwas ang kanyang tingin sa mga camera na ngayon ay nakatutok na sa kanya. Peke yan. Gawa-gawa lang niya yan para pagtakpan ng sarili niyang kasalanan. Nag-iisite yang sigaw ni Mona. Ang mukha ay namumula sa matinding kaba at galit. Hindi siya pinansin ni Santiago. Isang kalmadong kumpas lamang ng kanyang kamay at nagbago ang imahe sa screen. Ipinakita nito ang system log ng kanyang digital signature. Nakadetalye roon ang eksaktong oras, petsa at IP address kung saan ginamit ang kanyang pirma. Tugmang-tugma ito sa mismong oras na pumasok si Vicente sa kanyang opisina upang humingi ng routine clearance. Bago pa man makapagsalita si Vicente upang magpalusot, umalingaw-ngaw sa buong speaker ng bulwagan ang isang pamilyar at matinis na boses. Ang lihim na recording mula sa hotel kagabi. Masyado siyang naging emosyonal sa namatay kong kapatid na si Clara. Ginawa pang pambayad utang ang buong buhay niya. Wala naman talagang kwenta ang kapatid ko. Pero buti na lang at nagamit natin ang pagkamatay niya para mapakinabangan ng ATM na si Santiago. Ang boses ni Mona ay malinaw na malinaw, kasunod ang malakas na pagtawa ni Vicente na ipinagmamalaking bukas na bukas, din ay ipapasa na niya ang pondo sa Luz Dorada. Nanginig ang buong katawan ni Mona. Ang mga matang kanina ay puno ng kayabangan ay napalitan ng matinding takot. Umugong ang matinding galit ng publiko sa loob ng silid. Ang mga mamamahayag ay nagunahang magbato ng mga tanong. Ang taong inakala nilang halimaw ay siya palang naging biktima ng pinakamasamang uri ng pagtataksil mula sa sariling pamilya. Mabilis na tumayo si Don Ramiro, pilit isinasalba ang sariming pangalan. Wala akong kinalaman sa mga pinagsasasabi ng mag-asawang yan. Nilin lang ako ni Vicente. Pinaniwala niya akong legal ang lahat ng transaksyon ng Alvarado Holdings. Ngunit hindi pa tapos si Santiago. Kinuha niya mula sa bulsa ng kanyang coat ang isang lumang papel na naninilaw na. Marahan at maingat niya itong inilapag sa ibabaw ng mesa. Inilapit ng mga tauhan ang dokumento sa kamera upang makita ng lahat. Iyan ang orihinal na trust fund agreement ng Casa San Rafael na itinago ng isang matandang pilit ninyong pinapabaliw at kinukulong sa malayong lugar. Malamig at matalim na wika ni Santiago. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Ramiro na ngayon ay tila naubusan ng dugo sa mukha. Malinaw na nakasulat dyan na ang lupang kinatatayuan ng pasilidad ay hindi kailanman pwedeng ibenta para sa komersyal na interes. Ang lahat ng ginawa mo, Don Ramiro, kasabot ang aking bayaw, ay isang malaking panlilinlang upang nakawin ang tahanan ng mga matatanda. Wala nang natirang palusot. Ang perpektong imahe ng pagiging banal ni Don Ramiro ay tuluyan ng nadurog. Sa matinding desperasyon, humagulgol si Mona. Tumayo ito, patakbong lumapit patungo sa pwesto ni Santiago at marahas na lumuhod sa sahig. Hinawakan nito ang laylayan ng pantalon ni Santiago, umiiyak ng malakas habang ginagamit ang kaisa-isang alas na alam niyang napapahina sa bilyonaryo. Bro, maawa ka sa amin. Parang awa mo na. Huwag mo kaming ipakulong. Pagmamakaawa ni Mona, ang luha ay sumisira sa kanyang makapal na makeup. Gawin mo ito para kay Clara. Kapatid ko siya. Dugo at laman ko siya. Nanghako ka sa asawa mo na hindi mo kami pababayaan? Tiningnan ni Santiago ang babaeng nakaluhod sa kanyang harapan. Ang mga mata niya ay walang bahid ng awa, ni katiting na init. Ang kadena ng utang na loob na sumakal sa kanya ng 17 taon ay hindi na kayang ikabit muli ng anumang iyak o pagmamakaawa. Matagal ng bayad ang utang ko. Malamig at pinal na sagot ni Santiago. Ang kanyang boses ay tila yelo na tumusok sa kaluluwa ng lahat ng nakikinig. Dahan-dahan niyang inalis ang pagkakakapit ng mga kamay ni Mona mula sa kanyang damit. Huwag niyo nang kaladkarin ang asawa ko. Sa impyernong kayo mismo ang gumawa. Tapos na ang pagiging bangko ninyo.
Kasabay ng pagtalikod ni Santiago ay ang pagbukas ng malalaking pinto ng bulwagan. Pumasok ang mga unipormadong pulis, may hawak na mga warrant of arrest. Dinampot nila si Vicente na tulala at hindi makapagsalita habang patuloy sa pagwawala at pagsisigaw si Mona. Si Don Ramiro ay tahimik na pinusasan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, ngunit wala ng anumang kapangyarihan. Sa gitna ng kaguluhan, nakatayo si Santiago. Ang kanyang amor propyo ay buong-buong na ibalik. Ang haring itinulak nila sa putik ay naglinis ng kanyang sarili. At ngayon, siya ang nag-iisang nakatayo habang ang kanyang mga kalaban ay gumagapang sa lupa. Mabilis na kumilos ang batas matapos ang malagim na pagbuko sa loob ng bulwagan. Ang mga bank account ni Vicente na naglalaman ng mga nakaw na pondo ay agad na na-freeze at ang kanyang kumpanya ay tuluyang gumuho. Si Don Ramiro ay inilipat sa isang masikip na selda, malayo sa marangyang buhay at huwad na paggalang na nakasanayan nito. Subalit sa kabila ng malaking tagumpay, hindi nagdiwang si Santiago. Para sa kanya, ang katarungan ay hindi isang laro na may nananalo. Isa lamang itong pagtutuwid ng mga linyang matagal ng binaluktot ng mga sakim. Sa isang tahimik na pasilyo, bago siya tuluyang lumabas ng gusali ng pamahalaan, nakita niya si Rafael na naghihintay. Ang mga mata ng nakababatang Alcantara ay nakayuko. Tinatanggap ang bigat na mga mangyayari. Huminto si Santiago sa harap nito. Nagawa ko na ang bahagi ko, Sir Santiago. Mahinang wika ni Rafael. Wala na ang imperyo ng ama ko. Ligtas na ang mga matatanda. Tinitigan siya ni Santiago ng malalim. Nagpapasalamat ako sa pag-atras mo sa kasamaan ng iyong ama at sa pagtulong mo sa akin. Utang ko sa iyo ang mabilis na paglutas sa gulong ito. Napang-iti ng mapait si Rafael. Akala niya ay tapos na ang lahat. Ngunit ang malamig na boses ni Santiago ay nagpatuloy. Ngunit hindi iyon sapat upang burahin ang katotohanang bahagi ka ng unang panlilinlang. Seryoso at walang pag-aalinlang ang dagdag ni Santiago. Tumulong kang gumawa ng mga taking medical records ng mga matatanda bago ka pa nga nakonsensya. Ang paggawa ng tama sa huli ay hindi isang libreng tiket para takasan ang parusa ng unang pagkakamali. Kailangan mong harapin ang kaso laban sa iyo. Hindi nagalit si Rafael. Sa halip, isang malalim na pagbuntong, hininga ng kaluwagan ang pinakawala nito. Sa buong buhay niya, ginamit siya ng kanyang ama upang umiwas sa batas. Ngayon, sa harap ng isang totoong haligi ng tahanan, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pananagutan. Tumango si Rafael. Sumasaludo sa prinsipyo ng lalaking nasa kanyang harapan at tahimik na naglakad patungo sa mga awtoridad upang isuko ang sarili. Kinahapunan, muling bumukas ang mga malalaking salamin na pinto ng Alvarado Holdings para kay Santiago. Walang kumpas na mga kamera, walang paninira. Tanging ang matinding kaba at takot ng mga miyembro ng Board of Directors na nag-aabang sa lobby. Ang mga taong madaling naniwala sa kasinungalingan ni Vicente ay nakayuko, hindi makatingin ng diretso sa mga mata ng bilyonaryo. Hindi sumigaw si Santiago. Wala siyang pinagsabihan ng masasakit na salita. Ang kanyang presensya lamang ay sapat na upang iparamdam sa kanila ang matinding pagsisisi. Naglakad siya patungo sa pribadong elevator, umakyat sa pinakamataas na palapag at dumiretso sa kanyang dating opisina. Sa labas ng malaking pinto na gawa sa mamahaling kahoy, nakadikit pa rin ang gintong nameplate na nagdadala ng pangalan ni Vicente Castañeda bilang bagong tagapamuno. Kalmadong inabot yon ni Santiago. Marahas niya itong hinugot mula sa pagkakadikit at walang pag-aalinlangang inihulog sa loob ng basurahan. Ang mahinang kalampag ng bakal na tumama sa ilalim ng basurahan ay tila naging pinal na hatol sa kapangyarihang ninakaw sa kanya. Kinuha niya mula sa bulsa ng kanyang coat ang kanyang sariling nameplate, Santiago Alvarado, at maingat itong ibinalik sa tamang pwesto.
Ang hari ay pormal nang nakabalik sa kanyang trono. Sa loob ng sumunod na 2 oras, tahimik at walang awang tinanggal ni Santiago ang lahat ng opisyal na napatunay ang may sabuatan kay Vicente. Nilinis niya ang buong kumpanya mula sa mga anino ng korupsyon. Nang matapos ang lahat, umupo siya sa kanyang silya. Tumingin siya sa malawak na bintana kung saan tanaw ang abalang syudad ng Makati. Dati ang tanawing ito ang kanyang nag-iisang kanlungan. Dati, handa siyang magtrabaho hanggang madaling araw dahil wala naman siyang dahilan upang umuwi ng maaga. Ang pera at kapangyarihan ang naging panakip-butas sa butas ng kanyang puso. Ngunit may nagbago. Tumingin si Santiago sa malaking orasan sa pader ng kanyang opisina. Hindi pa sumasapit ang 5:00 ng hapon. Dahan-dahan siyang tumayo, inayos ang kanyang suit at kinuha ang kanyang coat. Nang lumabas siya ng opisina, gulat na napatingin ang kanyang kalihim. "Sir Santiago, may kailangan po ba kayong ipaschedule na meeting? Masyado pa po kasing maaga." Isang napakanipis, ngunit totoong ngiti ang sumilay sa labi ng bilyonaryo. Isang ngiting hindi pa kailanman nakita ng sinuman sa loob ng gusaling yon. "Wala na. I-cancel mo na ang lahat ng appointment ko para sa araw na ito." Malumanay na utos ni Santiago habang patuloy sa paglalakad. "Uuwi na ako." Ang mayapak ni Santiago ay mabilis at magaan. Ngunit hindi patungo sa kanyang malamig at walang lamang mansyon sa Forbes Park ang direksyon ng kanyang sasakyan. Hahanapin niya ang tunay na kahulugan ng tahanan sa piling ng mga taong pinili niyang panatilihan. Ilang buwan ang lumipas, ang Casa San Rafael ay hindi nabura sa mapa tulad ng plano ng mga sakim. Bagkus muli itong nabuhay at inayos. Ngunit sa pagtataka ng marami, wala ni isang estatwa, gintong plaque, o anumang karatula na nagdadala ng pangalang Alvarado ang itinayo sa paligid ng pasilidad. Iyon ang mahigpit na utos ni Santiago. Ayaw niyang maging bantayog ng kanyang kayamanan ang lugar na iyon. Para sa kanya, sapat na ang mga nagtataasang gusali sa Makati upang dalhin ang kanyang pangalan. Ang Casa San Rafael ay para sa mga taong naghihintay na maalala. Sa halip, itinatag niya ang isang hiwalay at independenteng organisasyon, ang Mananatili Ako Foundation, na may iisang layunin, suportahan at panatilihing magkasama ang mga pamilyang may mga pasyenteng nakararanas ng matinding paghina ng isip. At ang taong pinili niyang mamuno sa buong operasyon ay walang iba, kundi si Dr. Elena. Malapit nang lumubog ang araw, ang kalangitan ay naghahalo sa kulay ng kahel at lila. Naglalakad sina Santiago at Elena sa bagong ayos na hardin ng pasilidad. Ang mahinang pag-ihip ng hangin ay nagdala ng sariwang amoy ng mga bulaklak at bagong tabas na damo. Tahimik lamang silang naglalakad ng magkatabi. Walang kailangang patunayan, walang mabigat na isyu ng kumpanya na kailangang resolbahin. Tumigil si Santiago sa paglalakad at humarap sa doktor. Tinitigan niya si Elena, ang babaeng hindi umatras noong mga panahong buong mundo ay nakatalikod sa kanya. Ang babaeng nag-alok sa kanya ng mainit na kape nung kailangan niya ng lakas, at nagpakita sa kanya na ang tunay na lakas ng isang lalaki ay hindi nasusukat sa pananahimik sa sakit, kundi sa tapang na muling magbukas ng puso upang magbigay ng pagmamahal. Dahan-dahang inabot ni Santiago ang mga kamay ni Elena. Ang paghawak niya ay hindi nagpapahiwatig ng pagmamay-ari o utos mula sa isang bilyonaryo, kundi isang mainit at matibay na hawak mula sa isang lalaking nag-aalok ng walang hanggang proteksyon. Naramdaman ni Elena ang pamilyar na kaba sa kanyang dibdib, isang tahimik na kilig na nagmumula sa saganang kapayapaan at seguridad na nakikita niya sa mga mata ng lalaki. Buong buhay ko, inakala kong ang pagiging haligi ng tahanan ay ang pag-ako sa lahat ng panggagamit at sakit ng mag-isa. Malalim at banayad na wika ni Santiago. Ang boses ay tila isang oyayi ng kapayapaan. Pero ipinakita mo sa akin na ang tunay na tahanan ay hindi yari sa bato, konkreto o sa utang na loob.
Gawa ito sa mga taong handang manatili sa tabi mo. Napangiti si Elena. Ang kanyang mga mata ay nag-uumpisang magtubig sa labis na kaligayahan. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa mga kamay ni Santiago. "Nandito ka na, Santiago. Nakauwi ka na." Malumanay na tugon ni Elena. Marahang hinaplos ng malalaking daliri ni Santiago ang likod ng palad ng doktor. Ang kanyang mga mata ay nangangako ng katapatan na hinding-hindi mababali ng panahon. "Matagal akong nawala, Elena. Matagal akong nagtago sa dilim, pero ngayon nandito na ako at hindi na ako aalis." Walang anumang labis na aksyon. Sapat na ang marahan at mahigpit na yakap ni Santiago na bumalot sa buong pagkatao ni Elena upang iparamdam na sa wakas, ligtas na silang dalawa. Ipinatong ni Elena ang kanyang ulo sa malapad na dibdib ni Santiago, nakikinig sa kalmadong tibok ng puso nito. Isang pusong hindi na kailanman magiging ulila. Isang yakap na nagsasabing siya ang magiging pader na sasangga sa lahat ng bagyo na daraan sa buhay ng babaeng ito. Ngunit sa kabila ng buong pusong paghilom ng kanyang pagkatao, may isang bahagi ng puso ni Santiago ang pilit na kumakatok. Naghahanap ng kasagutan mula sa mga taong naging dahilan ng kanyang pagbabago. Ilang araw matapos ang hapon na iyon sa hardin, bumuhos ang isang malamig na ulan sa lungsod. May dalang simpleng paper bag na naglalaman ng paboritong tinapay ni na Don Basilio. Naglakad si Santiago sa pamilyar na pasilyo ng Casa San Rafael. Huminto siya sa tapat ng pinto ng silid ng dalawang matanda. Ang sakit ni Jacinto ay patuloy sa paglala habang tumatakbo ang panahon, unti-unting binubura ang mga mukha, pangalan at alaala nito. Hawak ang bisilyo ng pinto. Isang tanong ang umalingaw-ngaw sa isip ni Santiago. Matapos ang lahat ng sakripisyo at tagumpay, makikilala pa kaya siya ng taong nagturo sa kanya na hindi dugo ang bumubuo sa isang pamilya? Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Ang malamig na ulan ay patuloy na humahampas sa salamin ng bintana ng Casa San Rafael. Ngunit sa loob ng silid ni na Don Basilio at Jacinto, ang hangin ay balot ng isang malalim at mainit na kapayapaan. Pumasok si Santiago, dala ang paboritong tinapay ng dalawang matanda. Sa paglipas ng mga buwan, natutunan na niyang patawarin ang madilim na kahapon. Wala na ang mabigat na galit sa kanyang dibdib para sa mga taong nanakit sa kanya. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi kailanman nangahulugan ng muling pagbubukas ng pinto. Sina Vicente at Mona ay nanatiling nakakulong sa sarili nilang mga kasalanan, tuluyan ang pinutol mula sa kanyang buhay at tinanggalan ng karapatang sirain muli ang kanyang kapayapaan. Natutunan niyang ang tunay na lakas ay ang pag-alis sa mga taong walang ibang ginawa kundi ubusin ang kanyang pagkatao. Sa isang sulok ng silid, nakaupo si Jacinto malapit sa bintana, tahimik na nakatingin sa labas habang mahigpit na yakap ang kanyang kupas na asul na alampay. Nang maramdaman nito ang pagpasok ni Santiago, dahan-dahang lumingon ang matanda. Kumunot ang noo ni Jacinto. Tinitigan niya ng matagal ang bilyonaryo. Ang mga mata ay puno ng inosenteng pagkalito bago lumingon kay Basilio. "Sino siya?" Mahina at basag na tanong ni Jacinto. Isang pamilyar na kirot ang sumubok na gumapang sa dibdib ni Basilio. Susubukan sana nitong ipaliwanag kung sino ang lalaking nagligtas sa kanila. Subalit itinaas ni Santiago ang kanyang kamay upang pigilan ang matanda. Hindi siya nasaktan, wala sa kanya ang galit o pagkadismaya. Lumapit si Santiago, kumuha ng isang silya at maingat na umupo sa tabi ni Jacinto. Hindi na siya ang kilalang bilyonaryo sa sandaling iyon. Isa na lamang siyang lalaking pumili na manatili. "Ayos lang kung hindi mo ako naalala." Malumanay at malalim na wika ni Santiago, ang boses ay puno ng walang katumbas na pagmamahal at pag-unawa. Tinitigan siya ni Jacinto. "Bakit ka nandito?" Mumiti si Santiago, isang ngiting kasing init ng araw pagkatapos ng mahabang bagyo. "Dahil naalala kita. Ako na ang aalala para sa ating dalawa."
Isang mahabang katahimikan ang namayani sa buong silid. Pinagmasdan ni Jacinto ang mukha ni Santiago, tila hinahanap ang isang lumang pakiramdam na nakabaon sa ilalim ng mga ninakaw na alaala. Pagkatapos, sa isang iglap na tila tumigil ang pag-ikot ng mundo, marahang inusog ni Jacinto ang kanyang silya upang magbigay ng kaunting espasyo sa pagitan nila ni Basilio. Inilahad ng matanda ang kanyang nanginginig at maggaspang na kamay patungo kay Santiago. Umuupo nagmalapit ang pamilya, mahinang bulong ni Jacinto. Napayak si Don Basilio, hindi na mapigilan ang mga luha ng kaligayahan. Napalunok si Santiago. Tumigas ang kanyang panga habang ang kanyang mga mata ay nagtubig sa isang bihirang pagkakataon ng matinding emosyon. Kinuha niya ang kamay ni Jacinto. Tatlong lalaking walang iisang dugo, walang koneksyon sa anumang papeles, ngunit pinagbigkis ng isang pagpili na wag iwan ang isa't isa. Natutunan ni Santiago ang pinakamahalagang aral sa buhay. Ang pamilya ay hindi palaging nagmumula sa dugo. Ito ay ang mga taong pinipili mong maupo ng malapit sa iyo sa oras ng dilim. Dahan-dahang lumingon si Santiago sa gawin ng pinto. Nakasandal dun si Dr. Elena. Nakahalukip-kip ang doktor. Ang maamong mukha ay may matamis na ngiti at ang mga mata ay puno ng pagmamalaki habang pinapanood ang kanyang mag-ama-amahan. Iyon ang babaeng pinili niyang makasama habang buhay, ang naging tanglaw niya upang mahanap ang daan pabalik. Sumandal si Jacinto sa kanyang upuan. Ipinikit ang mga mata habang hawak pa rin ang kamay ni Santiago at Basilio at saka bumulong. Kumpleto na! Tumingin si Santiago sa labas ng bintana. Ang ulan ay patuloy na bumabagsak sa syudad ng Manila. Ngunit sa unang pagkakataon matapos ang 17 taon ng pag-iisa, alam ng kanyang kaluluwa na hindi na siya mababasa pa kailanman. Natutunan niyang ang kapangyarihan ng isang lalaki ay hindi nasusukat sa kakayahan niyang mabuhay ng mag-isa nang walang kailanganing mula sa iba. Ang tunay na lakas ay nasa kanyang tapang na maging isang matibay na haligi kung saan maaaring sumandal at maging ligtas ang mga taong pinili siyang mahalin. Huminga ng malalim si Santiago Alvarado. Wala nang ingay, wala nang paninira, wala nang mga kadena ng nakaraan. Sa wakas, nakauwi na siya.